himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa? Yes! Ginakaya pa? Yes! Ukon, kaya-kaya na. Yes! Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro. Alright guys, good day mayong aga sa inyo tanan. Kamusta ka mo mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton. Woo! It's another Saturday morning and it's the last Saturday of the month. It's already March 28, 2026. Kamusta ka mo dira? Balaan ko damo sa ato, nagatinira na lang sa balay. Kika mahal na gid sang gasolina, ang iba naghambal ay nami gid ang diesel nga sa lakyan niya. Pre, ngay balaan mo barato siya pre kaysa sa gasolina, nagsuli ang paya. Mas mahal na ang diesel subong kaysa sa gasolina, but still ang Dios naton matuto maayo kag wala yan nagabag-o. It's 4 minutes past the hour of 8 and God has been doing great things sa aton. We would like to thank syempre Doc Ramel Uy, the CEO of K5 News FM. Thank you for having us, Doc. Syempre, K5 Ray Umalay, SB member K5 Ray Umalay, siyang putotan. Salamat gid sa imo nga patigayon nga matigayon ng aton nga Kamustahan with Pedro every Saturday. Kag syempre, Tito Ted, K5 Ted Francia, ang perminyo mapatian taga-aga, no? Thank you, Tito Ted, for also bridging ang ining opportunity para sa aton diri sa Kamustahan with Pedro. Kag ari, ang wala punaw, wala naga-basket gid gawa, pero duga niwang niya. Anong sekreto yan do pa kita ba lang gagamay gid sao, pero tinami na nga encouragement sa aton, no? At least kung kinaon kita halin sa December, medyo diet naman gawa. Pero siya gini ang rason nga ang ganami sa aton nga production every Saturday, sir. K5 Paul Diada. Hindi tagidya, sige lang. Depende na guro sa inyo, i-report nyo si Sir Paul. Dapat balon nyo siya nga. Dapat may mic man si Sir Paul dito sa likod para ululupod kami tanan. But anyway, it's a great Saturday morning. We will be listening to a song, and after that, I will be introducing a special guest. Woohoo! Kabalaan mo, nami man na kami mabatian ka mo. But sa inyo nga may mga birthday this March, happy birthday.
Alright, so let's listen to this song and hopefully this would encourage somebody. So if you are listening sa inyong mga radyo sa 88.7, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page and like, share, and comment, and syempre, itag yun ng inyong mga friends and family. So here's the song and it's called Preparado Ka Na Ba? Grabe ba? Preparado ka na? Takbalaan nyo na karon kung nga. So hope you're gonna like this song and we will be introducing our guest speaker for this morning after the song. So here it goes. Tahimik pero may babala. Nararamdaman mo ba? This is not just a song, this is a warning, yeah. Kung babalik siya ngayon, handa ka na ba? O baka nag-aantay ka pa? Signs are everywhere, di mo ba nakikita? Jesus is coming, preparado ka na ba? Yeah, balita araw-araw, puro gulo at gera earthquakes. Parang walang pahinga, takot sa paligid, puso'y nanginginig. Pero sabi niya noon, mangyayari lahat ng to legit. Rumors of wars, nation laban sa nation, kingdom versus kingdom, walang hesitation. Hindi pa ito dulo, simula pa lang. Birth pains ng mundo, may darating na hangganan. Dito kwento lang, hindi imagination. Salita ng Diyos, may confirmation. Kung di ka ready, ngayon na ang time. Buksan ang puso mo, huwag ka naman blind. Kung babalik siya ngayon, handa ka na ba? O baka nag-aantay ka pa? Signs are everywhere, di mo ba nakikita? Jesus is coming, preparado ka na ba? Yeah, tawa ngayon, sarili ang inuuna. Lovers of money, pride ang nakikita, respect na wawala. Ang nagiging ko, katulad ng sinabi ngayong panahon, scoffers wala namang mangyayari. Pero bawat salita niya, hindi napapawi. Truth stays firm kahit anong sabihin. Ang tanong, kanino ka ba makikinig? Parang exam na walang exact date. Yung handa, kampante, yung hindi too late. Life is the test, Jesus ang Lord. Kung siya ang hawak mo, di ka matatakot. Prepare now, don't wait tomorrow. Turn to Him, alisin ang sorrow. Habang may oras pa, habang may chance, balik ka na kay Lord. This is your stand. Kung babalik siya ngayon, handa ka na ba? Ito na ang moment, wag mo na ipagpaliban pa. Signs are everywhere, di na biro to. Jesus is coming, babalik siya. Sigurado, prepare ka ba? O hindi pa? Jesus is coming, make your heart ready now. Jesus is coming. Alright, Jesus is coming. Preparado ka na bala? Preparado ka na bala, Pastor Pedro? No? Preparado ka mo dra, mga ka-K5 naton, mga ka-purpose naton. But to give context on the song that we just listened to this very morning, mayara kitang, I will not say siguro nga guest ni siya, no? This is really part sa Kamustahan with Pedro family. Kag mayugid, kag gintawhayan niyang iyang nga time. Yes! At least, no, hindi na puro lang si Pastor Pedro ng inyong mabatian. Kasi syempre ba sinatakaan na kamo sa akong nating agpatiah. Lango lang. But I know God has a message for us this very day, this very moment. Because some of us, gapamangkot, nga nag-amo ni, nga aga katabo ni, nga ngayon mga bagay, nga kisa hindi naton maintindihan, gulpi lang nag-amo ni, nagbugtaw ka lang one time, nag-times 2 ng gasolina, ay grabe, ganyan. Grabe siya, unang 500 kuya, pila pa ya kadlaw mo. So, 500 mo ya, do, hindi ka na ya mag-aircon, hindi ka ya dira ka lang, kung diin ka makadto, one stop lang, kadto ka da, hindi ka nakalibot-libot, balaw. But this very day, we have a special guest, no, from iHeart City. And
Adi siya subong upod naton kag let's all welcome Pastora Mercy. Sa tanan nga nagapamati sang K5 News 88.7 to Dr. Ramil Oy, thank you so much for having me here, especially kay Pastor Peter. Yes. Nga wala gid ko ginakalimtan mag-invite sa akon, and I'm always available for you here. Yay! Namin na nga balita. Gusto ko gali man namyaw, Pastor Yes. Peter, no? Sa akon nga iHeart City family. Good morning sa inyo tanan, sa akon nga bilog nga pamilya, Lubok, Luzon, Visayas, Mindanao, outside of the country, Canada, and Japan, sa mga sis ko, sa mga utod ko nga nagapanakayon. I hope that you are all well by God's protection. And sa akon man nga ministry, Yes. sa CIU, sa Crisis Intervention Unit, nga mga anak ko, dira, hello, good morning, kamusta ka mo? Kag sa Dalayunan, Yes. Home for the Boys, kag sa CCC, Charter Chains Community, sa mga drug surrenderies. Kamusta ka mo tanan? Ay, grabe. So, Ganyan. well. Pastor Mercy, thank you for really having time, no? Kagapati ko. This is very timely for us. You know, damo gid sa mga tao ang mga nagapamangkot sa tanan-tanan nga kalatabo. But I know you have prepared something. Yes. And we will proceed sa imo prepare. Let's keep the ball rolling para mas masadya kita subong. So I'll give this time para sa imo, Pastor Mercy. Okay, good morning sa liwat. So, ang pamangkot is, kanami kansang kanta kagina. Thank you so much, Pastor Peter. I was so amazed with that song, a beautiful song. Do masubong mo lang aga, mabugtaw gid ang espiritu mo. Yes. And, you know, I will go to my topic this morning, which is called Preparado Ka Na Bala. So, Yes. mamangkot ko sa imo, Pastor Peter, from 1 to 10, i-rate ta ka. Ay, grabe. Ako ang na-appreciate. Ano ka bala ka preparado? There came a point in time, Pastor Mercy, no? We had a prayer meeting. That was night. Tapos, ang gabi ito siya. And then, nagulpi lang linog. Tapos, yung bakula, muna bala. Pero kanami lang kahit siyempre, nag-orienta kami siyang wife ko maglinog. Amo ni obrahon ta, amo ni ang bag, nga dalon ta, manaog ta, amo ning bata, dapat unahon ta. So, at some point, sa amo na iyado, medyo prepared, no? But this time, with the things that's happening, biskan ako, no? Ako yung maging honest ko sa inyo, rate 1 to 10 siguro mga 7 to 8, no? Dira kis ang aton kapag prepare sa mga calamity. But when it comes naman sa topic ni Pastora karon, then syempre kung ara si Jesus te balaan ko may assurance gid ng aton nga faith sa iya. Absolutely. So, idalunta ka mo sa versikulo ni Timothy, which is si Timothy, ang author sini is Paul. Si Paul, amo na siya ang nag-convert sa kay Timothy in his first ministry. Mahatag lang ko sang idea about Timothy, no? So, Timothy means honoring God or honored by God. Gin-honored gini siya sang Ginoo. So, ang purpose ni Timothy is that ang mga false doctrines, tapos to protect public worship, Yes. and then to develop mature leadership. So, amo na ang work ni Timothy. So, nagsulat ini si Apostle Paul sa iya while si Apostle Paul na priso sa Roma. So, amo ni ang iya nga ginhambal. So, again, ang ara sa bersikulo nga, kinanglan mangin preparado kita sa tanan nga tion. Amen. Like for example, we have an event. Like Yes. for example, mapakasal kita, damo Yes. preparation. Yes. But this time, are you really prepared nga when the time comes nga mag-abot ang Ginoo sa sining kalibutan, preparado ka bala 100% gid? Or are you still enjoying sa sining kalibutan nga gakalatabo nga hindi ta maintindihan according sa imo kagina nga pagkabugtaw mo nag-times 2 na gasolina, Yes, which yes, is yes. tanan gid na batyagan gid sang tawo tanan. So especially ang aton nga government, though I don't want to maghatag sang negative comment, but ang ginasiling balang urgency. Yes. Nga, no? Nga dapat mabatyagan man sa mga Pilipino ang urgency nga ginatawag. Yes. So, this time, in 2 Timothy 3:1-5 na nga ba, siya tandai, mangin mabudlay gid sa katapusan nga mga inadlaw. Kay ang mga tawo mangin maiya-iyahon, ano tadi ilang taon tadi or ilang taon tang aton nga self kun may ari kita diri nga karakter. Tama. Maiya-iyahon ka,
makikwarta ka, tikalon, bugalon, maghambal sing malain kontra sa ila isig katawo kag sa Dios, hindi magpamati sa ila mga ginikanan, Wow. ara na, Grabe. hindi magpati sa ila mga ginikanan, hindi mapinasalamaton, kag hindi Dios nun. Luwasin na, wala sang pasunaid sa ila isig katawo, doon na ba tiyaganta man nila? Amo ni nga mga pinamatasan, wala sing luyag nga makapaghusay sa ila kontra. Abaw. Grabe ba? Gapa hindi sanay. Ginaguba nila ang dungog sang iban. Hindi sila makapugong sang ila kaugalingon kay nga mapintas sila. Kag kontra sa bisan ano nga maayo. Mangin traidor sila, daso-daso kag magapadayaw sang ila kaugalingon. Palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sang kalibutan sang sa Dios. Magapakita-kita sila sang Dios noon pero isikway nila ang gahom sang Dios. Likawi ang mga tawo nga pareho sina. Ay, grabe. Okay? That is Grabe. already a reminder. Yes. Reminder gid ini sa aton. And then ari pagid ko nga anahambal naton nga malapit na ang katapusan sang aton nga mga inadlaw. In Matthew 24:6-8 naghambal siya, makabati kamo sa mga gira, ara. Nga malapit sa inyo kag makabalita kamo nga didto sa malayo nagagiraman. Yes. Alright, now it's Grabe. happening, Pastor Peter. Yes. And then, pero hindi kamo magkahadlok. Hambal sang Ginoo, nag-assure ang Ginoo sa aton. Kinahanglan gid nga matabo ini. Pero hindi pa ini ang katapusan. Wow. This is not yet the last. Grabe, no? Maga-ilinaway ang mga nasyon, kag maga-ilinaway ang mga ginharian. May magaabot nga mga gutom, kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar. Initanan umpisa pa lang sa mga kabudlayan nga magaabot. Grabe. Hallelujah. And then 2 Peter 3-4 ari another pagit. Una sa tanan, dapat ninyo mahibaluan nga sa katapusan nga mga inadlaw magagwa ang mga manugyaguta nga magahimo sang bisan ano nga luyag nila. Magasiling sila, hindi bala ka nagpromesa si Kristo nga magabalik siya? Karon diin bala siya? O, gipamangkot, kapang yaguta mo ang amon nga mga ginikanan, nagkalamatay na, pero amo man gihapon ang kahimtangan sa tanan, halin pagid sang pagtuga sang kalibutan. Yes. So there are a lot of false prophets nga mga guwa subong nga tinion. People will become selfish, greedy, kag ungrateful. So, may ara man nga deception nga matabo, like false prophet and teachers will arise. Tamo nakita mo yung mabatian sa mga YouTubes Yes. or sa Facebook. Nga kuno, they are the son of God. They call themselves the son of God. How come? Grabe. Grabe, no? Pastor Peter, how come? Grabe, no? And my last verse is that kung sa Matthew 24:12 ara siya, kung tungod sang pagdugang sang kalautan ang gugma sang madamo nga mga tumuluo magalasay. Wow. Yes. Hopefully hindi. Grabe, no? Kinahanglan mangin mainit pagid ang aton nga pagpalangga. The more nga nagaabot ining mga circumstansya sa aton kabuhi, the more kita magpalapit sa Ginoo kag magpainit Amen. sang aton Amen. pagigugma sa iya. Amen. Because love never fails. Ang faithfulness ang Ginoo ya grabe para sa aton. They are new every morning, great is thy faithfulness. Amen. Hambal niya? So, every day is the day to be grateful for. Pagbugtaw ta pa lang sa aga, Pastor Peter, ya pagmuklat mo, did you already thank Lord, salamat sang silak sang adlaw nga nagtapik sa akon nga guya, nga nagpukaw sa akon. Tama. Kasi ni makapasalamat ako sa Ginoo sang kabuhi, sang hangin nga libre nga ginhatag niya sa akon. Instead of complaining sang problema nga nagaabot sa aton, we should be grateful and thankful Amen. sa Ginoo at sa dadlaw nga tanan. So, another thing is that nagambal siya nga may mga rumors of wars. Nagakatabo na earthquakes, gutom. Wala lang kita yak subong kabalo, pero there are global turmoil subong nga nagakatabo. Yes. Gutom sa ibang nga countries, even sa aton dirigur na Yes. experience anta naman. Nagatalalaas na ang presyo ng commodities naton Yes. sa mga presyo sang aton nga mga pagkaon, mga Yes. bugas tanan-tanan. Yes. Even spiritual, nag-struggle ang mga Kristohanon. Tama. People will appear religious sila kuno, pero they deny God's power. Wow. Because nga ang ilang nga self amo ang gina-uplift nila, not God's glory. So, hindi naman nami ang nagakatabo. But then, Yes. ang believers kinahanglan gina-encourage to
Because, sabi niya, araw, mainit pa ba ang puso mo kay God o malamig na? Wow, ang mamangkot, nagadaba-daba pagid man bala ang imo tagipusoon para sa Ginoo o kun bugnaw na abihi ka pa ang imo tagipusoon. Bebe, Lord. Wow, grabe. Gini. Basi mabugnaw na ina. Tama. Na wala ka na time to read His Word. Wow. Wala ka na time to take time to pray to the Lord. Yes. Ang imo na lang pagpangamuyo, pamahaw, panyaga, panyapon sa pagkaon. Wala ka na time bala to interact or to have an intimate relationship with God. Kaya you know what? God's word is alive and active. And Amen. it has two-edged sword. Amen. Nga natudok sa aton tagipusoon, Amen. nga among naga-encourage, among naga-challenge, naga-correct, naga-direct, naga-teach. Yes. For us, this is the information for us to be transformed. Amen. Inimpulong sang Ginoo. So dapat inimpulong sang Ginoo, it is everyday word. Amen. Dako aton lawas sa sagwa physically, but our spiritual, kamusta ayhan? Yes. Basi malnourished na, Tapos, good. di ba? Inom ka na vitamins. Basa sang pulong sang Ginoo kay diri Amen. ma-realize ta nga ang tanan-tanan nga bagay bisan taas man da ang gasolina pero malipayon gyapon ang Kristohanon. Amen. Because gasulod ang Ginoo that in Philippians 4:19, for my God shall supply all my needs according to His Amen. riches and glory in Christ Jesus. Amen. He is the God who supplies. Amen. Siya yaya ang Dios kay nga ahambal niya pagid nga once nga ihatag niya ang tanan nga nagapangayo sa those who believe in me shall receive. Batunon mo ang tanan nga ginapangayo mo sa Ginoo, Amen. mabatunan nimo. Amen. So amo niya ang isa ka Kristohano niya nga nagatuo sang hugot sa Ginoo. Amen. Hindi yan nagasway, hindi malab. Amo na gani si Timothy, ginsugo gid siya ni Paul kay nga the Church of Ephesus manami ang ilang character. They have an endurance. Ang ilang workmanship grabe Pastor Peter. Pero their first love nadula. Wow. Nadula ang first love nila hambal sang Ginoo, balik kamo sa akon. Amen. Wala kuya galantaw sang inyo performance, galantaw kuya sa tagipusoon nyo. Wow. In 1 Samuel 16:7 lang ba siya, for man look on the outward appearance, but the Lord Amen. looks at the heart. Amen. Again, check our heart. Yes. Kung nakakonect pagid man bala sa Ginoo o kung wala na. Yes. Okay? So, believers should encourage. Next, Pastor. Believers should encourage nga may ara sila pagbatas. Pagbatas. In Matthew 24:13, nagambal siya. Nga kinahanglan may pagbatas, Kay isa lang kung kisa ka problema, nagawik na kita. Nagapalayo na kita sa gugma sang Ginoo. I am not already worthy. Ay, hindi na ko yung magsimba. Kay nakasala na ko. Kag tapos isa lang kagamay lang nga kuhit sa imo sang yawa. Perde ka na. So, in Matthew 24:13, pero ang magapadayon sa pagsunod sa akon, hasta sa katapusan, amo ang maluwas. Wow! Amen. 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 Praise God! Hallelujah! You know what? This is already a declaration coming from God. Yes. Declaration, kag decree ni sang Ginoo nga ginhatag sa aton. Yes. Nga kung sino ang magapadayon sa pagsunod hasta sa katapusan. Sanong katapusan? Wala ta kabalo. Yes. We don't know Yes. kung saan o ining katapusan. Yes. So, ining mga false prophet nga nagagwa, subong, mga false teachers, beware. Yes. Beware. Kung inibala nga mga teachers or mga false prophets, ang ila nga ginawali is it's a Bible base. Yes. Bible base. Hindi lang ya ila-ila. Tama. Ang iniya nga pulong halin giniya sa Ginoo ang amon nga ginapabutyag sa inyo. Amen. So for you to remind nga ang inyo kabuhi presyo sa mata sang Ginoo, Yes. come back to the Lord. Amen. Balik sa Ginoo. May pagbatas. Kinalan may ara kita pagbatas. Yes. Hindi kita dali-dali nga masway, matempt kita dayon sa ginambal nga, uy, kato di bala, upo di sa amon, kay kami gilang gidya ang maluwas. Wala sa perfecto nga tao, church. Wala sa perfecto nga tao. Only God
is the perfect one. Shameless, spotless, blameless. Yes. He is the perfect one, Jesus Christ. Okay, ang ikaduwa, we will have a hope. Always may paglaom sa Dios. Amen. Kung ara naka-anchor ang aton pagtuo sa Ginoo, may paglaom gid kita ya permi. Amen. Hindi iya nga siling wala na tsansa. Mm. Wala na gid ko tsansa nga mga asawa. Wala na ni tsansa nga magbalik ang akon nga business. Bigado gid permi. Bes, you know what? The abundance of the heart, the mouth speaketh. Oh, yes. Yes. And yes. it's the power of the tongue between life and death. Amen. So kung amo na permi ang imo nga ginahambal, nagasunod na sa imo nga life. Wow. Wow, wow, wow. So dapat we have to speak always positive. Yes. Kaya nga may paglaom. Jesus is our living hope. Amen. Hallelujah. Kaya nga hambal niya in Matthew 24:8, ini tanan umpisa pa lang sang kabudlayan nga magaabot. Meaning to say, describe ni siya bala Pastor Peter sa birth pain sang isa ka Yes, iloy. yes. Nga kung ang isa ka iloy nagapasakit, after sang iya pasakit nagwa ng bata niya, nalipay na siya because there Wow. is a new beautiful Wow. creation na nakita ito. So there will be a new creation nga Amen. mag-a-arise after Amen. this. Amen. Basta panindugan ta lang that Jesus Christ is our living hope. Amen. Praise God. Hallelujah. And end times compared, amo na siya ginahambal ko bala nga, bisan ano pa nga mga dugok sa problema, sa Wow. mga trahedya, sa kabuhi, hindi ta madulaan paglaom? Yes. Hindi ka mag-bedratted kada sa imo nga hiligdaan nga na dulaan ka sa trabaho. There are a lot of doors opening sa imo nga kabuhi. Amen. Kaya nga may ginatigana ang Ginoo, may perfect plan ang Ginoo para Amen. sa imo. 'Di ba ang hambal niya in Jeremiah 29:11? Yes. I the Lord, for I the Lord, hambal niya, balaan ko ang plano sa imo, not to Yes. harm you, Yes. but to give you hope and give you good future. Amen. Amen. Amo ginaya panindugan ta na. Amen. Kaya amo na ang hambal sang Ginoo sa aton. Sa tanan nga mga promesas, there are a lot of promises ni Lord sa Bible. Yes. 8,000 promises in the Bible. Tanan, pamangkot ko sa imo, Pastor Peter. Sa promesas sang Ginoo, did He fails you? Wala gid. Wala gid. Kis ako pag-fail kaya ako pa ay to matabo na. Pero yung iya nga pulong sakto na no, it will not return to him empty or void, Pastor Mercy. Yes. Tama na. Correct, Ged. Kita lang sometimes gaka-weak because nagapalayo kita sa promesa. Hugton ta ang aton pagtuo sa Ginoo. Amen. Kay wala gid kita ya perdihon, kadalagan lang gid ang Yes. kay Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And then believers should encourage about preparedness, paghanda. Amo Yes. to lang aton sa aton nga can we show it sa paghanda? Prepared, preparado ka bala? Ang sa imo da nga ano nga. The two things. Kay kung preparado ka, you are excited, you are confident. Pero if you're not prepared, gapanik ikaw. May two ano May pa? may object lesson, sir. Yeah. Sorry. I can see in your slides there nga Object lesson, the exam, ang may the exam bala. the difference between you are prepared kag unprepared. Syempre, example kung may exam ko tuod no. Yes. Yung handa ka, kampante ka, payapa ka at laging nagbabantay. Wow. What a beautiful. Nagabantay ka gid be. Kung may, Sakto. especially kung may exam tabla, may spot test kita, Wow. hindi ikaw prepare. So Wow. pila 1 to 10 items, pila lang ayahan ang masabat mo if you're Yes. not prepared. Tama. So dapat before sa exam, you already prepared. Wow. Sa gabi pa lang tuon ka na. Wow. Sa gabi pa lang tuon ka na. So, you should be prepared in 2 Peter 3:11 to 12.
and Matthew 24:36, gin-combine ko na lang ni sila. The scripture naga-encourage sa aton that we should live a holy life. Wow. Hindi na kita magpakasala. Wow. Kay kita mangyapon ang nagasakripisyo, ang lawas tagyapon ang nagabatsyag. Wow. Kung nagapadayon kita pakasala. Yes. Amen? Amen. Wala kita sang peace of mind, kagamos ang aton nga panimalay. As simple gamay lang madasig nga pagkita sang kwarta, pero generation to generation ina ang ginahimo mo. Wow. You were just living a money nga hindi holy or hindi righteous sa mata sang Ginoo. Do you Wow. think worthy ka tuod sa pagtulog Wow. kag sa pagsimba sa Ginoo? Wow. Hindi ka na kung kisa sometimes tuod do kung makasala ka ang tao bala ang ilang perceptions in life ang nga hindi na sila magsimba kay nakasala sila, hindi ko magsimba Lord hindi ko kay nakasala ko sa imo. So remaining alert as no one knows the exact days. Amo na siya and Matthew 24:36. Tandaan ta, wala ta kabalo ba si any time of this day, any time of this hour, kwaon ta sang Ginoo marapture kita. Wow. Tanigid. Kag hindi na kita makabatsyag sang pila pa ka 100 sang taas sa gasolina. Tama. Hindi na kita makabatsyag sang gutom. Yes. Hindi na kita kabatsyag sang paghibi pa sa pasakripisyo nga sa Hallelujah. ulihi ang aton nga mga kabataan, ma-experiensyahan nila ang kabudlay diri sa kalibutan. Wow. Because ang promesa sang Ginoo ya, ano hambalya, I already tell my Father that in heaven I prepare a rooms for you. There Wow. are mansions. Wow, that's good. Mansions and rooms. Rooms, may kwarto kita kada isa dito Yes. sa langit. Yes. So, are we not happy for the promises nga ginpromisas ang Ginoo sa aton? Amen. And can you please show it the repent? What should we do? Yes, Sir Paul? what should we do? After siya tanda-tanda na ganyan si Sir Paul magwali, ya. Kaya siya nagapangita sa slide. What should we do? Yes. Anong himuon ta? Amen. Come on! Repent! Not tomorrow, today! Yes. Kung may sala ka nga nahimo kaga do hindi mo nagid ano ang imo nga kabuhi sa Ginoo nga Lord do hindi nagid ko katulog kong gabi how do gina permilang ko naga-bother, distracted, messy, 'di ba? So repent. Amen. Hambasangang Ginoo in 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is just faithful to forgive our sins Amen. and cleanse us from all our unrighteousness. Amen. Welcome kita ya sa kamot sang Ginoo. Hallelujah. Ngayon lang patawad. Repent lang. Magrepent ta. Amen. Hindi, it's all about God. It's all about us. Ato niya self. Nga ginahatag ta, ginasurrender ta, ginasubmit ta sa Ginoo. Hallelujah. Who is the King of Kings, who is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Yes. Who is our Creator, who is our Savior, who is Amen. our Redeemer, Amen. our Deliverer, Amen. our Savior, Amen. our King. Amen. Return to God. Balik Yes. ta sa Ginoo. Amen. Ano pang ginasari mo da ka kapangita ka sang mga bagay nga ari ang makitid nga dalan, sari ka kadto sa lapad nga dalan nga matempt ikaw sa sala. Ari ang makitid nga dalan pakadto sa Ginoo because Hallelujah, Jesus yes. is the only way, the truth and the life. No Amen. one comes to the Father except through Him. Amen. Patunon tang Ginoo, balik kita liwat sa Ginoo. Yes. Sa tiil sa Ginoo. Amen. Hallelujah. To submit our life to Him. Amen. Hallelujah. And then, rekindle again. Wow, Sa tanan nga wow. naglasay sa Ginoo, reminder sa inyo tanan. Yes. Kung nga hindi nyo na nabatyagan ang kalipay, kay man wala ka man kapalapit sa Ginoo. Hey, ambal ni Lord, come unto me all who you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Amen. 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 Amo niyang pulong sang Ginoo, amo ni nagahatag sa aton sang kabakod for us to realize Amen. nga God is love because He is love. Hallelujah. Siya yung Amen. gugma. And then, once nga magbalik na kita sa gugma sang Ginoo, tino pa mabatyagan ta? Puno sang kalipay, nagaawas-awas ang kalipay. Yes. Only God can satisfy and fulfill our life. Hallelujah. Wala sa man kwarta, fame, hindi na makahatag sang kalipay sa aton bugo sa kabuhi. Amen. Manggaranon gani, may mga utang pa. Mm. Hindi pa makatulog, wala peace of mind.
Tama. Ano ayhan ang imo nga kabuhi nga mangin imo man kuno ang bilog nga wealth diri sa kalibutan kun ang imo soul wala sa Ginoo. Tama. Wow. Diba? Wow. Question na ang self mo this morning. Yes. Do you love God? Mm. Ang sa Ginoo, if you love me, you obey me. Amen. Amen. Amula na, simple lang ang instructions ang Ginoo. Simple lang ang reminder, kung palangga mo siya, you obey me and you follow me. Yes. Yes. Diba? Yes. So, and the last is, stay alert. Stay alert man sila ka, stay alert. Do alistugid bila do pareha sa mga, we are the soldiers of Christ. Amen. Dapat mga warrior kita, prayer warrior kita. Amen. Ini man bantala sa maayong balita. Salamat gid. Yes. Sa K5 News. Nga sa diin ginagamit ining platform for us to share the good news. Amen. Sa sini mga tawo nga makabati sila kang makarealize sila liwat nga ay Yes. may Dios ang kalibutan. Hallelujah. Nga palangga Tama. ako gali sang Ginoo no tuod gid no. Amen. Nga siya lang gali ang sabat sang akon nga pagpangamuyo. Yes. Wala na sang iban. Yes. Hindi si Bombay. Tapos gid. Ang Ginoo na ha ang Ginoo. Amen. Honor God. Yes. Sa bugos mo siya, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your spirit. Amen. 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 All the glory belongs to Him alone. Amen. Hallelujah. So sa tanan ka mo nga nagapamati, be prepared. Stay alert. Balik ta sa Ginoo. Amen. Ang aton nga first love and repent today. Amen. Grabe. So, ano kaya ang mahambal mo, Pastor Peter? Siguro, Pastora, let's take advantage of this time. No? Maybe people are watching subong kag Yeah. wala pa sila isang relasyon kay Jesus. Yes. If you could lead them to really accept Jesus man sa ilang. Yes, sa tanan gali nga mga tao. I'm so happy last other day. Nagkadto kami bala sa wakes sa Patay. And then wala gid ko ka prepare. And then ang iyang family kag relatives wala pa gali kakilala sa Ginoo pero sila yang nga mag-asawa kakilala na. And then gin take time ko gid nga opportunity kag nga mapabaton ko sila sa Ginoo. Wow. Because this is a free gift of salvation. Amen. Nga agad duha-duha ka magbaton sa Ginoo. Amen. John 10:10, I am the way, the truth, and the life, ang balya. So, amo ni ang yabi, ang pagbaton ta sa Ginoo. So, to all of you nga nakabati dira, sa tagpalamati sang K5 News this morning, sa Yes. kamustahan ni Pedro, I will take this chance and opportunity for you to accept Jesus Christ as your Yes. personal Savior. Can we Yes. bow down our head? Lord Jesus, just follow after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I come before you come before you with a humble heart. with a humble heart. Lord, I know that I am a sinner, Lord, I know that I am a sinner. and forgive me, Abba Father. Forgive me, Abba Father. Be my King, Be my King. be my Lord, Be my Lord. and I accept you I accept you as my Lord and Savior. as my Lord and Savior. Lord, isulat ang akon ngalan Worship ako sa libro sang sa kabuhi, libro sang kabuhi. sinigin ng mga oras. Sinigo ng oras. In Jesus' name, Jesus' name. Amen. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer, welcome to the family of God. We will be Yes. watching one video on Pastora Mercy, and we will come back siguro if you could just speak a little bit about iHeart City, what you're doing, how could they take part, basi lapit sila dito sa imo sa Yeah. city, and they could also be part sa inyong fellowship. So Yes. here's a video, Anay, very quick, and then we will come back. Hindi pa maglakad si Pastora Mercy, may time pa kita. So watch this video first. Are you truly prepared for the moment when Jesus returns? This question lingers in the air, inviting reflection and stirring a sense of urgency. The uncertainty of the future casts a shadow, prompting us to consider the state of our hearts and lives. In the midst of darkness and suspense, the call to readiness becomes more pressing than ever. Now is the moment to reflect on what truly matters. The image of someone alone, deep in thought, serves as a powerful reminder of the importance of taking action. Your engagement can make a meaningful difference, not just for yourself, but for others as well. Consider the impact you can have by choosing to get involved. Images of war, natural disasters, and widespread chaos vividly illustrate the pressing challenges facing our world today.
These scenes serve as stark reminders of the instability and uncertainty that define our times. The urgency of these events cannot be overlooked, as they impact communities and individuals across the globe. Recognizing these signs encourages us to reflect on the state of our world and the need for collective awareness. As the story unfolds, a message of hope emerges, gently assuring us that these moments do not mark an ending, but rather a new beginning. The atmosphere gradually transforms, with darkness giving way to light, symbolizing renewal and possibility. This transition invites us to look forward, embracing the promise of what lies ahead. Through these changes, the narrative encourages resilience and optimism for the future. As time passes, human character and values often undergo profound transformations. There is a noticeable shift towards self-centeredness, where personal desires take precedence over collective well-being. Materialism becomes increasingly prevalent, with many placing greater importance on possessions and status. Pride and disobedience also emerge, challenging traditional norms and relationships. This evolution brings with it a sense of emotional weight, reflecting the complexities and struggles within the human spirit. In times of uncertainty and rapid transformation, it becomes essential to pause and look inward. Reflecting on our own thoughts and emotions allows us to better understand how we respond to the world around us. This moment of introspection encourages us to consider our values, fears, and hopes. By examining our hearts, we gain clarity and resilience, helping us navigate the complexities of a changing society. Amid moments of mockery and skepticism, the steadfast nature of God's word remains unshaken. While doubt and disbelief may surround us, the truth found in Scripture endures through every challenge. This enduring promise brings hope, illuminating even the darkest circumstances. The unwavering light of faith continues to inspire and guide those who seek it. As the story unfolds, the warmth of love begins to fade, replaced by a chilling sense of distance. The characters find themselves navigating moments of solitude, where once familiar connections now feel strained and remote. Through stark, cold imagery, the narrative highlights the difficulty of holding on to affection when faced with adversity. Each scene underscores the struggle to remain steadfast, even as emotions wane and isolation deepens. Imagine life as a challenging test, where each day presents new questions and unexpected problems. Some people approach these moments with anxiety, feeling overwhelmed and unprepared. Others face the same situations with calm and confidence, knowing they have studied and are ready. The difference often lies in where we place our trust and how we prepare our hearts. Ultimately, the lesson reminds us that Jesus provides the guidance and answers we need to navigate life's trials with hope and assurance. This section emphasizes the importance of turning away from past mistakes and embracing a renewed sense of purpose. It encourages individuals to reflect, repent, and prepare themselves for positive change. The final verse offers reassurance, reminding listeners that hope and encouragement are always within reach. As the message concludes, an open invitation is extended, inviting everyone to respond and take meaningful steps forward. God has been doing great things sa aton, and we are so blessed. Subong, kaya rin naman si Bishop Lerio, grabe. The man behind sa Gabay sa Bagong Buhay, Bishop, mayong agagid. And we have been talking with Pastora Mercy of the things nga katabo subong. And ang ginahambal gid is preparado na bala kita. Nan. So Bishop, if there's anything that you want to encourage everybody and the body of Christ about what's happening subong, kag paano kita maging preparado, kag paano kita nga mag hulat, kag mag make sa aton nga self nga dapat tsakto gid ang atong relasyon sa Ginoo, Bishop. Number 1 sa hambal sa ang Hebro bala sa 10 kag sa 5 hambal niya nga prepared your body for me.
So na mahama lang nga hindi lang gali spiritual kita subong. Wow. Subong niya matama dia ang mga tumuluo. Wow, grabe kita. Why? Because we are on the last days. Amo na kabuhi naton subong ni Mateo, hindi pala sulit-sulit ito Mateo 24. Amo na subong ang lifetime. Manging conscious kita sa spiritual. Wow. Subong ang tao hindi sila conscious sila nagkakatabo nga kita nila. So why not time for dealing nga looking to the world brings discouragement. Discourage ka na lang kakatabo. But ari di ang pulong sa Ginoo nagapadala sang kahiwayan, kabuhi nga walay katapusan kag ang paglaom nga mga tumuluo. Amen. Dapat ya subong ang spiritual conscious kita mo. Subong ang mga kaluyahon ara sa simbahan. Why? Because number one, ang kangit kita na sa Bible, ang kinawadon. Damo nga magtahaw sila. Bangod sa nakita nila. Subong, wala tubig na subong sa na-schedule naman din sa aton sa city. Tanawan nyo bala, all of this ang balsang Bible. Amon ni tani subong nga ang mga tumulo o mga pastors, mga obispo Hallelujah. mag-rise up kay sila ang leader to fight this battle in this end time. To diin na kamo. Hanggang sa pulong sa Ginoo balik kamo sa pagpuasa sa ako ng balsang Ginoo. Dala ang inyong mga miyembro agod ang element of sacrifice makitan sang Ginoo. Wow. Hindi conscious ang mga tumulo. Conscious sila kinawadon. Conscious sila sa nagakatabo. Daso yung hambal sa pulong sa Ginoo, ini ang katapusan. But this is the beginning of pain, sorrows, hambal sa Ginoo. Apang hambal ya sina, wala kita kahadlukan. Kay kuwaon kita ya sang Ginoo, kay Amen. kita pinili nga katawhan niya. Hallelujah. Dapat hindi kita mapatay sa pag-alagdan ang holy fire sang Ginoo, i-release niya. Amen. Because we are carrier in this season sang presensya sang Ginoo. Amen. Dahil ang presensya sang Ginoo sa mga katawhan, Amen. ang pulong niya may paglaom. Amen. Buhi ang paglaom. Amen. So hindi kita mapatay ang balsang Bible. Wow. Mabuhi kita, kami isugit kita sa ila. Yes. Amo na ang Psalm 118:17. Hindi ka mapatay. Wow. Kamu tumuluo, subong ang kinanglangin naton ang prayer and fasting. Wow. Kabaliwe ni Joel chapter 2. Tipo na mga elders, tipo na ang kongregasyon. Dala mga lapsag, abagong kasal pati na ninyo. Kay amo ni ang time sa paghibi ambal niya. Wow. Amo nang tiniyon, subong makarry out kita sa Ginoo. Tanan nyo bala million subong karalwa sa Iran. Why? Because agon ni makatawa nagaluhod kay subong wala na sila tubig. Sa diserto, wala na kasi naging close na nila. Kung wala sang preparation ang mga Kristohanon, abi nila ang kira hindi sila, even ang government subong wala sila ka-prepared. Pero wala sila kabalo nga ang ini dapat may preparasyon kita. Yes. Nga mga tumuluo. Ano Wow. prepared naton? Number one, mga tubig ta, wala kita pagkaon. Wow. Tanawan nyo bala? Kung subong mga bisikleta, amat-amat ay prepared nyo ina. Hay, kung masalig ka mo, kung wala gasolina, mano ka mo? Preparation for the coming sang Ginoo dapat kita, prepared ba na kasing-kasing naton? Wow. Masugata tayo sa Ginoo, kukuha tayo abis sang Ginoo. Pwede ka preparado. Ingmining ministry, hindi inaton niya sang Diyos. Amen. So tanan kita galamiton sang Ginoo. God is looking hambalya sa mga clean vessels in this season. Yes. Kaya you cannot see God without holiness, Yes. without righteousness. Yes. No one shall see God Yes. without holiness. Amen. Di ba Leviticus ano hambalya sa 27, without holiness no one shall see God. Wa gyud hindi ginyo makita ang Ginoo. Wow. Amo man ang mga tumulo subong sa para, ang imo kagulingon sa para, ang imo pamilya. Kay Wow. family na gina-preserve sang Ginoo. Wow. Huwag na hambal, huwag na sakpanay. Mm. Ang matutuod nga mga matutom sa Ginoo mo na i-rise up sa Ginoo that overcome the world because they are overcomer. Hallelujah. Ang magakadto lang sa simbahan sang Ginoo nga nagadayaw sang ilang nga kamot, ang balya, amo na makasulod sa ginarian sang Ginoo. Tanong nyo bala, wala sila mag-participate ng mga church members. Maabot ang Ginoo ay participate maulat lang kamo na masimba ka mo kay mapangamuyo kamo magdaya lang dira way kamo participation sa ministry sa Ginoo marapture ka hindi man nahambal sa pulong sang Bible because ang listenis nga espiritu ara na tanan-tanan. Wow. There's no time
Halos pa lang hambal sa Ginoo na wake up, arise! Conscious ka mo sa iyong Hallelujah. espiritu. Hindi na ka mo sari tulog because the battle sa hambal di ira sa Ginoo. It is not the time to roar in this season. To fight the battle against the powers of darkness. Amen. Because ang kaway dito makitaan. Amen. That's why hambal sa pulong sa Ginoo, ma-rise upan ang kasulina diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Rise up man sa Ginoo ang mga gold. Rise up sa Ginoo sa ang mga butang. Dapat mga bantay kita sina nga tumulo kay kita lang sina nga mga matarong nga faithful nga tagaan sang Ginoo. Amen. Kay himuon ni na sang Ginoo gud mikilala sa bilog ng kalibutan ang pungsod Pilipinas nga ipadala niya. Wow. That's why kung hindi ka madala pabilin ikaw diri, why? Because number one habal sa Ginoo hindi ba magamit imong Ginoo kung hindi ka prepared. Wow. So what we prepared? Wow. Ang soul, ang body, and spirit naton because tagiya ang Ginoo. Amen. This body belongs to the Lord. Dapat balanse man ini. Amen. Hindi taman ini pangamuyuan ka tapos ayuhon ka pagtapos kaon ka naman hilo. Ang Tapos. klase na yaman. Shit. Kamo kita tumulo sakit ko pang muyui ko. Patapos pangamuyuan kaon ka naman hilo. Number one mo sina. Tamat ka man mag-cooking-wooking. Tapos At gid. tanong ba lang kabuhi sang tumulo. Dapat balanse. Ang mga Amen. kalamitan bala ka sang Ginoo. Amen. Kaya kinabutang tang tiil ta, tapos hindi na nakalin magministeryo. Amen. Tapos ministeryohan yung mga patay. Kato ko mo sa buhi. Tapos gid. Sa laban dugon mo naman ang patay, ang curse to sa patay magkanto sa imo, di ba patay espiritu mo? Why kini makatawhan wala nintindihan. Halungan mo ang imo nga lawas because you are anointed ang balsang Ginoo. That the burdens removed, the yoke destroyed because of the anointing In of the Jesus' Lord. name. Nga ginhatag sa imo, as long there is anointing, you will survive. Amen. Isaiah 20 City. There is anointing nga ginbutang sa Ginoo nga career kita hambal sang Ginoo. Hindi amoy anointing kita, patay kita. Tapos gid. Anuhan mo to mga patay? No, hambal sa Ginoo. Hindi na ang ministry mo sa mga patay. Yes. Buhi. That's why ang mga patay, bailan ng patay, wali ang buhi nga makabaton kay Kristo. Amen. Nga maintindihan nila nga may purpose ang life nila nga gamiton sila sa Ginoo. Amen. Ara ka sa patay, puro hindi ka sa patay, ara tayo sa buhi. Amen. Hindi pagtunduga ang lungon, kaya this is the unclean demonic spirit. Ang masiguro doon na touch the unclean thing. Tapos kung may patay, ibutang ta simbahan ta. Kung may patay mang simbahan ta, Tapos gid. ibutang mo sa altar ang patay. Ang patay para diraya sa punerarya. Ang patay aralada sa nabutangan St. Peter. Hindi bala? Hindi nga, ang patay butang mo simbahan mo. Ako tama ko kay stricto, kung may patay butang na sa gwa, hindi sa altar sa Ginoo. Kay diri ang presensya sa Ginoo butangan mo hambal sa unclean. Hindi tanan mga butang di aware ang mga katawhan sa Ginoo. Be spirit hambalia, be holy. Spirit ikaw sa Ginoo. Ko pala hubog ka gana nga pastor kada gawali ka gawiskay ka pa maginam no klase na yaman. So spirit ikaw sini mga katawhan. Kaya ba sa Ginoo spirit niya ang matutuod niya nga mapano nga hindi mga karnero, hindi mga kanding kay Amen. kanding sungayon ka. Abaw, grabe gid. Tapos. That's why kamo mga pastors in tama na ang Marites ka ministry. Now is the season. Nga Hallelujah. mangin sincero kamo, mangin seryoso kamo. That light nga ihatag sa imo sang Ginoo to stand firm today. Nga walay gutom hambal sa Ginoo. Nga ang mga katawan, mga pastor nga pinili niya, mga Amen. sobra-sobra i-release ang Hallelujah. Ginoo. That's why handa kamo sa pagbaton sini. Amen. Because there is a grace nga ihatag sang Ginoo. This is Hallelujah. another level hambal sang Ginoo. Wow. Because you are conscious and spiritually thanks ng iya sang Dios. Amen. Amen. Ang Diyos mag-istoryas mong alaw ang Ginoo magministeryo, Amen. hindi kita. Amen. Alaw ang Espiritoryo mag-vlog, hindi Amen. kita. Amen. Kaya ang pulong niya, hambalya, it is written, it is written. Amen. Speak my word because God is waiting. Nga ihambal mo ang Amen. word niya, kay ginabantayan niya, kay manifest niya, kay fulfilled niya. Amen. God is watching His word, whatever you speak, hambal Jeremiah 1:12. Amen. That I will perform it, hambal sang Ginoo. Amen. Ihambalang ang ako niya pulong. Kaya ang Espiritu kakabuhi, i-release ko sa ila. Amen. That obligasyon sa mga tumulong, nga mapangamuyon ka mo, ang pulong sa Diyos palabot sa ila. Hallelujah. Ang pulong hindi imo nga ang Diyos mahimaya. Ningin ay iri dala kita career kita sa pulong sang Ginoo. But ang himaya iya sang Dios, no one, anybody, somebody, kundi ang Hallelujah. pulong ibalik sa Ginoo. Amen. That's why balik sa 42 versikulo, sabi niya, I will not give to anybody or somebody, the glory belongs to me. Hallelujah. Ang simbahan hindi mo, simbahan nila sang Dios, supervisor Amen. ka lang abal sa Ginoo. Amen. Amen. Kung sa ginahimot ang ginarian ta, mga pastor, simo na ginarian, simbahan nila. No. Galamitan kasi Ginoo magkaraluwa sila pamagi. Amen. Ang Ginoo ko din sa lada talon tao sa Ginoo ila na amo na batayan panong ang bantayan nimo.
Amen. But today, hindi nyo pag-claim ang ginharian inyo. Yes. Tanaw nyo, subong ang gobyerno tamang kisekto. Kung wala nyo na-restore ang simbahan nyo, o pila na ang bayran nyo, grabe na. Ang akong binayran ka, ang bayran mo dito, pila na katuig bayran mo, tunga na sa milyon. Kung isa katuig, tatlo katuig dito, may 32 mil ka nga bayran, 24 mil. O tatlo ka 24 mil. Tanong nyo bala, subong kung hindi ka mo istrikto, subong sa bulaton sa ginong simbahan, hindi ka tindog inubayad sila, maintain. Ngalan na ay mga asosasyon yung ngalan lang na pabla. Katuin ka bala, isi-isi, wala na nag-exist. Wow. So ang kabutigan na to na mo na, ibalik ninyo na. Biyayar nyo, bayran nyo. Amo na subong ang gobyerno, tamaan kay istrikto, kinalingling nila ang matuod yung simbahan nga legal. So panawagan ko, sino ko mo da mapapilit na dala nyo da nga restore nyo para legal ka mo. Yes. Kaya in this season, in this last days, tanan-tanan ina-expose ang Ginoo. Amen. Kag nga, this is the beginning, wala na kita mahimo. Amen. That's why kamo nga nagapamati subong, buhian ninyo ang kalag ninyo, pakana Amen. sa pulong sa Ginoo, nagapamati kamo subong, kag yan magakalayo kamo because ang kalayo gindi-release namon sa inyo, ang Amen. missiles ang Ginoo gindala namon sa inyo, Amen. ang bomba sa Ginoo gindala namon sa imo, kay ang pulong niya dynamo, ang amalya dynamites, doon na mes galupok ang pulong sa Ginoo, kag Amen. yan mangin holy fire kamo, kag Amen. yan carrier kamo sang dynamite sambal sa Ginoo sang dunamis. That's Amen. the fire of God. Amen. So kung wala ka mo sang fire, ambal sa Ginoo Leviticus no hambalya dira, add fire to my fire sa isa 12 kag 13. Kung wala ka mo fire subong the impartation to ignite, that's the purpose nga ari kami subong. Amen. Ang wali ni Pastor Mercy, ang wali Pastor Peter na to ignite the people. Amen. That's the ministry nga ri diya sang Ginoo. Hindi na mo ignite kamo, balik kamo sa Ginoo. Amen. Kaya this is the beginning, katapusan. Wala na sang time. Amen. Mag-isa na ang body of Christ, mag-unite na sila, magbuligay Amen. na sila. Amen. Wala na sila nga ernaway. Amen. So anay mig akong tapos ng kalibutan. Amen. Bahala ka mo sa buhay niyo. Anyway, Bishop Lario, what time ganing inyo service? Invite mo na sila. Invite mo na sila sa inyo tapos i-close ni Pastor Mercy. Invite mo na sila. Bas, na-invite ka mo sa Faith Mission Church. Luwat, bas, mag-ating ka mo las 9 hasta las 11. Namandaran ko ka mo west, north, and south. I command you, obey the Lord. Amen. Amen. Pastor Mercy, could you invite them also sa iHeart Palangga ko gini ang bishop tatay ko. Amen. Hallelujah. Gina-invite ko gali kamo tanan sa iHeart City International Ministries. Dira kami sa second floor Narita Building tupad sang SM Delgado. So sa tanan nga malapit dira, welcome gid sa iHeart City family. Amen, amen, amen. So kaupod ni Bishop Lario kag ni Pastor Mercy. Thank you everybody for Thank you. watching. And also, play taguro sir ang kanta, dasig na lang to. So this has been Pedro and this has been Pastor Mercy and Bishop Lario. God bless. Join us with the Care of a Purpose. See you next Sunday din sa Kamustahan with Pedro. God bless. Tahimik pero